Then after that, the response of the government, for that matter, yung dumating ang 1972, is to declare martial law. Dahil nag-uprise ang mga bangsamoro for right to self-determination, ang respond ng gobyerno ay to declare martial law. Under ang pamamahala sa military rule. Ang may gustong sa pamamalakad ngayon ng mga rulings, the laws will be the armed forces of the Philippines. Then, sa likod nito, during the martial law, sa likod nito, walang ibang dahilan kung bakit i-declare ang martial law upang una sa lahat, upang ma-counter ang pag-uprise ng mga bangsamoro. Pangalawa, upang malipol ang bangsamoro, upang ang mga Muslim sa dito sa southern parts of the Philippines, dito sa Mindanao, ay wala nang matira sa kanila. That was the reason. That's why, in this effect, makikita natin na napakaraming massacre ang nangyari. Alinsunod nito, pinagpapatay na ang mga Muslim. Nagpatayo ng organization, suportado ng gobyerno ng Pilipinas, ang pamahalaang Marcos, dito sa Mindanao, ang kanilang itinatag ay yung tinatawag na organization na Ilaga. Ilaga. Ang Ilaga ay organization ng mga Pilipino dito, mga settlers dito, na ang layunin ay lipulin ang mga Muslim. Kung kaya't ang mga sumusunod na ating babanggitin ay mga massacre na naganap sa inyong mga ninuno. Una, September 14, 1970, after the Jabida Massacre, sa UP, Maguindanao, dyan sa UP, Maguindanao, dineputize ng Armed Forces of the Philippines yung isang constabulary na si Feliciano Loses, alias Commander Toothpick. Gimassacre ni Toothpick 60 Muslim civilian, men, women, children, and all folks na walang kalaban-laban. Binasakar ito. Ang kanilang mga dugo ay dinilig, mistulang nagdilig ng lupain ng UPI ang dugo ng more than 60 Muslim civilian, men and women, children and old folks na ginawa noon September 14, 1973 ng mga sundalo at ni Feliciano Loses at ng mga Ilaga. June 19, 1971, another massacre known as Manili Massacre, Carmen, North Cotabato. 70 civilians were killed and 17 fatally wounded, kagagawan ng Armed Forces of the Philippines at ng mga Ilaga. August 7, 8, 9, 1971, sa bayan ng Buldun ng Maguindanao, Armed Forces of the Philippines using airstrike killed another more than 60 Muslim civilians, men, women, young and old. August 5 and 9, 1971, sa Wau, Lanao Sur, Armed Forces of the Philippines and Ilaga massacred 30 Muslim civilians na walang kamalay-malay. August 26, 1971, sa Lutayan, South Cotabato, 16 Moro civilians massacred by Armed Forces of the Philippines and Ilaga. September 11, 1971, in Bual, Tulunan, 17 Muslim was also killed by the Armed Forces of the Philippines and Ilaga. November 30, 1973, Sibuco, Zamboanga del Norte, no less than 300 Muslim civilians were attacked and massacred by the Armed Forces of the Philippines under the gesture of martial law. February 1974, Libak, Sultan Kudarat, about 500 Muslim civilians massacred by Armed Forces of the Philippines and Ilaga. And also in Kulong-Kulong sa Palimbang, this date also, this year, more than 2,000 Muslim civilians were slaughtered and massacred inside the mosque in Kulong-Kulong, Palimbang, Sultan Kudarat. And many other massacre na hindi na natin na-record. Alam ba ninyo kung paano nila pinapatay ng mga Armed Forces of the Philippines under ni President Marcos in the gesture of martial law? Pag nakadating sila sa mga village, inahalungkat nilang mga bahay. Pag may nakita silang babae na buntis, hindi nila ito binabaril. Ngunit ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines at ng mga Ilaga, kanilang binibiyak ang tiyan ng buntis na babaeng Muslim at kukunin ang sanggol, itatapon sa taas. Pagka nasa taas na ang sanggol, nagbiniak nila ng matalas na patalim sa tiyan ng kanyang nanay,
ay inaantay nila na babagsak at babagsakan ay yung matalas na gulok ng mga Armed Forces of the Philippines at Ilaga. Doon babagsak ang sanggol. Doon tinutuhog nila. Ganyan. At yung mga namamatay na mga lalaki, sometimes inaalisan ng mata, inaalisan ng tainga, inialis ang kanilang ari at nilalagay sa bunganga ng bangkay ng lalaking Muslim na namatay. Ganyan ang nangyari. Namba sabapan, kapod ang mga sawapan, hintan sa guna. Nambay sawapan, ninang kapagkatindong kanupan sa guna, ini paninindugiran suwaga may Islam. Nambay sawapan, pagkat-symposium tanupan sa Islamic Symposium sa guna, sabab sa kanong mga lugo ang nakatuga. Namba mga lugo, mambong may lugo niyan sa mga lugo na daritay kanong mga ugat urawaso. Namba mga lugo, namong baso mga lugo ng mga apuno, kakadugo, magkadugo, ikapag gano mga apuno, kapag gano mga pagarino, na tiyan, itiyanin ang magingay, inabat so tiyanin, nakatugay rugunin. Kadi na kami ito, date ba niya bangangan naman wangos kano, kananyanin mana, ipakapangagit ano, pakapasad tanong sa kurso, di tanong lang yan, kadi tanong masampay, ikapasad tanong sa kurso, sa Muslim tanong, di tanong masampay, nakapasad tanong sa kurso, napatanungon sa babay, no Muslim, o kanaginastuan, sa lugo, no mga pagarino anang una, sa nyaba, titaro ko niya pinamanutol ko sa kano. Uriyan,